Eto na, dito na tayo, pamali. Eto na po, pamali. Magaganda pong balita to. Andali lang po ha. Andali lang po. Ito na, pamali to. Maganda to. Sana ba yan? Pamali. Pamali. Naku na, mali. Eto na. Sir, ano po ipa-file natin today ngayon sa Supreme Court? We will file a petition which hopefully will compel government departments into releasing yung mga documents as regards the purchase of vaccines in 2020, 2022. So kung naalala natin yung mga pagbili ng mga vaccines Nako. sa araw ay hindi inilahad yung mga dokumento. The cost of the vaccine was like Nako, Bongo, yali ka dito, Bongo. Yali, Bongo. Nako, yali, Bongo. Kita dokumento pa mali. Yali, Bongo. Bongo, Michael Yang Yali, Bongo, ikaw la iwa. Michael Yang, wala na. Ikaw pa naman number 1. Susunod 21. Yali, Bongo. Yali, Bongo. Buksan pa, mali. Patay. well 113.5 billion pesos. 113.5 billion pusang ama. Kaya Bongo, super yaman na. Iba klase, Bongo. Tapos Bongo, dami construction. Ang galing. Yali, Bongo. Number 1, gawin 21. Laki kita, Bongo, pa mali. Ngayon wala na Duterte. ICC na, Bongo, lagot ka ngayon. Ewan ko lang, hindi ka iyak. Ngayon ka iyak. Malasakit, feeling mo sa'yo, Tigas mukha mo, Wala ka malasakit sa tao. Malasakit, hindi sa'yo. Ikaw lang sama-sama gobyerno. Iyon na. Sa'yo ba malasakit? Gusto mo alis na yan DSWD, DOH, ewan ko lang kung may malasakit ka pa. Gusto mo ba talaga? Alis na yan DOH. Alis na yan PCSO. Alis na yan DSWD. Ewan ko lang kung may malasakit ka pa. Tigas mo ka mo, Ngayon, lagot ka na. Lagot ka talaga dito, Bongo. Pamali. Pamali. Ganun kalaki, 113 billion pesos. So, we want the Supreme Court right now, hopefully, to compel the departments into releasing those documents para malaman natin kung totoo ba yung mga presyo o kung may overprice. Sa laki ng halaga ay this is imbued with public interest, and therefore dapat malaman ng taong bayan kung totoo at tama yung presyong ibinayad dun sa mga vaccines na binili noong 2020 up to 2022. For the information of everybody, halos isang taon na ho kaming humihingi ng mga dokumento sa mga departamento. And we were met with denial after denial.
At yung DOH pa nga po ay hindi man lang kami pinansin at hindi sumagot. So hopefully pag nailahad namin sa Korte Suprema itong bagay na ito na sabi ko nga ay involving a large amount of money, ay i-compel yung mga departamento na ipakita sa publiko yung mga pagbili at paano binili yung mga vaccines para malaman natin lahat kung sa tamang bagay at sa tamang presyo ba binili. Magandang gabi mga kababayan. Sir, aside sa transparency, ano pong end goal sana natin in requiring the disclosure of the amounts of vaccine? Filing of complaint? Yari talaga ngayon, ubos pera mong. Yari! Lago talaga! Patay! Dati Solgen to, patay ka na, Bongo. Lagi ka number 1, ha? Yari ka na yun. Okay? Hirap neto, Bongo. Imbestiga. Blue Ribbon. Paktay, Bongo. Paktay, Bongo. Patay ka, Bongo. Ikaw pa bayad mga pulis. Pag patay pulis, ha? Ikaw bigay reward. Patay ka. Sabi ko sa'yo, Bongo, lagot ka ngayon. Okay, dumako tayo dito. Dumako naman po tayo. Minamalas po lahat ng PDP ngayon. Eto naman po, Supreme Court. Supreme Court naman po. Yayariin si Attorney Lambe. No! Malas ngayon. Malas ngayon ng mga PDP. Eto na, Attorney Lambe. No! Ayan, at ito, magandang balita yung ating natanggap ngayon. Granted yung TRO ng Supreme Court na hindi kailangan ilabas si PRRD. Pero Oh, patay ka na ngayon, Lambino. Granted TRO ng Supreme Court Paktay ka ngayon. Eto, nagsalita na yung Supreme Court. pilit na nilang isakay sa aeroplano ngayong oras na ito. Katatanggap lang namin yung advisory sa Supreme Court. Kasama kami ng mga abogado rito. Kami ni na Atty. Torion. At dumating yung tawag sa atin na granted. Ito, magkakasama kami ngayon. Yan, ni Atty. Torion. Papunta kami sa Supreme Court para kunin namin yung decision. Ayan kukunin daw nila yung decision sa TRO. Supreme Court po to Supreme Court po tong nakakuha ng files niya. Supreme Court po to. Yari ka ngayon. Granted yung TRO. So, hindi nila may ilalabas si PRRD. Pero pinilitan nilang sakay. Talagang kailangan matawagan natin. Matawagan natin yung tawad para hindi pa makalipad yung aeroplano. So, yan mga kabaka, mga minamahal na kababayan Pilipino. Ay talagang ito ay alam na ng mga Buksan mo lang, nandito kami sa kapulisan na lumabas na yung TRO. Anong gate yung At meron ng desisyon ng Supreme Court na may temporary restraining order. So, pakisabi na lang sa lahat ng mga vloggers ngayon. Kayong mga kababayan na nakamonitor ngayon sa live na nangyari dito. Ngayon lang, nakareceive kami ng tawag sa Supreme Court. At kasama ko si Atty. Torion na siya ang nagsampa ng kaso sa Supreme Court. Ayan, magkasunod kami. Magkasunod kami rito. Kami ni na Ipe. Kami ni na Ipe. Dito kami ni na Pipso. Dito kami sa lobby ng At Yan kitang-kita mo dire-diretso pa yung live streaming niya. punta kami na sa Supreme para kunin yung written order. So hindi tayo papayag na yurakan nila yung karapatang pantao ni PRRD at ng sino mang Pilipino dito. Kaya mananaig ang hustisya dito sa Pilipinas, hindi tayo pasasakop sa mga dayuhan na yun ang gustong mangyari. Itong mga nakaupo ngayon sa pamahalaan, na babaliwalay nila ang ating saligang batas, ang soberenya ng Pilipinas. Fake news ka Patuloy na paglaban. Hindi po tayo basta-basta susuko sa kanila. Mananaig pa rin ang kabutihan at hustisya. Kaya mga kababayan, ulitin ko, impormasyon na nakalap namin, granted, yung TRO, yung petition natin sa Supreme Court para hindi po nila madala. At may lipat si... Ayan makailang beses niya pong inulit. Yung petition nila granted. Granted ng Supreme Court. Yari to, tanggal sa pagkaabogado to. Tanggal to, sabi ko sa inyo. Tanggal to. Pero balita natin, yung information natin ay binuhat siya
pinilit na isinikay sa bus at ililipad na nila sa pribadong eroplano. Kaya, yan. Ayun, ginagawa namin ang paraan na makontak ang tower para hindi mailipad yung eroplano na papaalis. Kasi pag nailipad nila si PRRD at kalabas yan sa airspace at saka utos ng kwan, wala na talagang, ano na ito, tahasang paglabag na ng saligang batas itong ginagawa nila sa atin. At gusto nila talagang paabusuhin ang karapatan ng mga bawat mangmayang Pilipino na tahasang paglabas sa saligang batas natin. So ayan mga kabaka, kaya tayo ay natutuwa pero naghabol tayo sa oras. Kailangan nating makapunta kagad sa Supreme Court. Pero ipaalam nyo na po dyan sa media. Very reliable information itong nakuha natin. Granted yung kero ng Supreme Court. At, inulit niya na. Granted daw. Granted na naman. kasama natin si Atty. Delgado ngayon. Good afternoon. Ayan na, The Supreme Court en banc during... Ayan na yung Supreme Court. Patay ka na, Lambino. Nako. Las-las ang lambi mo dito. Patay ka na. Eto na yung Supreme Court. Patay ka dito ngayon. Ubusan lambi mo. session on April 2, 2025, ordered Attorney Raul Lambino to show cause within a non-extendable period of 10 days. Oh, binibigyan ka ng 10 days. Kung hindi, patay ka talaga. Patay ka. Yari ka ngayon. Walang nag-file dyan, ha. Special mention ka ng Supreme Court. Walang nag-file. Special mention ka kasi nga magaling kang sinungaling ka, Lambino. Tingnan mo. Special mention ka, mahal na mahal ka ng Supreme Court sa kanyang sinungalingan mo. From receipt of notice, why he should not face administrative sanctions for spreading false information. Administrative sanction. Bye, bye, bye. Bye-bye ka na, Lambino. Sabi ko sa inyo, mauubos ang PDP, tapos yung dalawa, dadakipin pa ng ICC. Ubos ang PDP. Sabi ni Joe Perales, Attorney Lambitin. Oh, Attorney... Attorney Lambitin ka ngayon. In a Facebook Live broadcast on March 11, 2025, Oh. Attorney Lambino falsely claimed that the Supreme Court had issued a TRO against the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. Patay ka, nagsabi ka daw ha. Meron TRO. Patay ka ngayon, Attorney Lambitin. Paano mo ngayon papasinungalingan yan? Paano ka na ganyan? Ubos ang PDP! Ubos ang PDP! This misinformation caused public confusion and misled the people about the Supreme Court's actions. During the en banc session today, April 8, 2025, the court acted on the following matters. In the petition filed by Isambayan Coalition and others, asking the Supreme Court to compel Congress to enact an anti-political dynasty law, the Supreme Court required respondent Senate and the House of Representatives to comment on the petition within a non-extendable period of 10 days from notice. The Supreme Court consolidated the petition filed by... Paano kaya ito si Lambino? Kawawa naman yung PDP, ilan na lang sila. Wala na nga 10, mababawasan pa. Kawawa naman itong PDP. Baka hindi na kayo sa cover court mag-rally, ha. Iskinita na lang. Pare, may rally yung PDP. Saan? Yung iskinita yan, pre. Kaya na maingay, ha? Kaya na maingay. Sa atin lang yan. Saan man yan? Yan, iskinita yan. Kaliwa ka yan. Yung maghahatig yan, iskinita. Dati cover ko, di na nga mapuno. Ngayon, iskinita na lang. PDP. 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 PDP.
Putik talaga. Hoy! Kayo mga DDS dyan, ayusin nyo yung mga senador nyo! Live na live, fake news! Live na live, fake news! Live na live si Lambino, fake news na fake news. Ano yan? Kakaya kayo mga DDS. Tapos vote straight pa, Team Suka. Putik kayo. Fake news, putik ko. O, ito pa. O, dito tayo. Ito, malamang si Bato ituturo na ito. Si Kerwin Espinosa. Hindi lang nag-file ng kaso, pero ako, kahit saan mapunta, filean ko sila ng kaso. Sir, nabanggit mo yung kinalaman nila sa drug war. Ano ba yung nalalaman mong ginagawa nila ng drug war? Itong mga tao na to? Yung hinuhuli tapos hindi makita ng ilang araw, pagdating ng panahon, makita na bulagta na. Nako po, Bato, yari ka dito. Ikaw ang prime suspect dito. Ubos! Ubos! Ikaw ba naman ang prime suspect dito, Bato? Kasi ikaw ang ano eh. Ikaw ang Ikaw ang posible dito kasi kukunin to ng witness ng ICC. Oh. Di ba? Kasi yung kina Duterte tapos na. Si Matubato, si Las Cañas, nandun na. Ngayon, ipapatawag na si Bato. Ito ang napipiling witness kasi nga pinatay yung tatay niya eh. Patay ka dito, Bato. Kung hindi, sa operation, bypass, operation nila, sasabihin nila na lumalaban kahit walang kalaban-laban yung tao. Kasi itong si Richard Gomez at si Arisa, yung bata niya, maka-Duterte kasi. Tao talaga yan ni Presidente Duterte noon. Pero masakit ang nangyari sa amin. Kasi akala namin wala na. Wala na kaming makitang liwanag. Mayor, sa nangyari, kumusta po yung nangangampanya niyo, tuloy po ba or tigil mo na? Sa ngayon, na nangyari na ganito na na binaril ako, wala akong takot na itigil ang pangampanya ko. Tuloy ang pangampanya ko dahil ang ano ko sa taong bayan dito sa lungsod ng Albuera, itaya ko ang buhay ko para sa kanila. Yun ang isa kong concern. Yun ang isang concern ng hindi lang sa akin, kundi ang buong slate namin na sana bigyan ng pansin to ng COMELEC na mabigyan kami ng seguridad, mabigyan kami ng security detail bawat isa sa amin ngayong pangampanya sa lungsod ng Albuera. Pabor kayo na ilagay kayo sa COMELEC control? Oo. Mas maigi na magkaroon kami ng COMELEC control dito. Dahil po? Dahil sa mga abusadong pulis na nababayaran. Mayor, you mentioned kanina about sanay ni Mayor Vincent Rama. At the same time, after the incident happened, nag-post sa social media si Vincent Rama na let's pray for your agarang pagdating. What's your reaction on that? Sa akin ay isa lang yung isang pasasalamat na pinagdasal niya ako kahit na klarong-klarong na scripted kasi wala siya dito sa Albuera nung nangyari. Pati nga yung konsyal niya na si Barcelona, kapitan ng Tinagan, nakita ng mga tao ng Tinagan na pumunta doon sa bahay na may kasamang 2 pulis. At maya-maya naman lumabas siya, hindi na yon, sumama yung 2 kasama niya. Nagpunta sa bahay ni Engineer Pipop Soko. At ikaw naman, ikaw ang ama ng barangay, tapos may nangyari na krimen sa iyong barangay, hindi nagpakita.
So malaking question mark din yun na sa akin lang, hindi ko naman siya pinagbintangan. Baka isa siya sa may plano. Si Ma'am RR, ano naman po ang masasabi niyo? May pinabanggit kayo kanina? Ano pong tingin po niyo? Yun lang po, yung sa siguridad po namin. Kasi sa nangyari parang binaril na walang kalaban-laban, tapos parang lahat yung nangyari sa daddy ko. Nung narinig ko yung puto. Yun lang hinihingi ko sa na may security kami kasi natatakot sa mga ganun. Grabe, mag-iingat tayo. Naku, ang hirap niyan kasi bukod sa kakandidato siya, witness siya eh. Prime witness siya sa ICC. Naku po. Yung kasi, yung pa kami sa kay daddy. Yung nangyari kay daddy. Akala ko, yun na din yung nangyayari kay kuya ko. Hinihingi ko lang sana na nagbalater na ako sa police station, Alvera Police Station, na sana bigyan kaming, pag may mga lakad kami sa pangkampanya namin na may pulis na kabantay sa amin. Yun lang po. Pumalik control, pabutin po kayo. Pabor ako, mas mabuti yun kasi may nakabantay sa amin. Sa nangyari yun, mas mabuti. Natatakot na ba kayong lumabas? Wala kang bodyguard? Opo. Opo. Mag-iingat ka kay Erwin. Naku po, hindi mo mapapakulong si Bato. Our attorney advised us na wag muna kasi we are still in shock. Di pa kami makapagsalita. Si Kuya doon pa, inaano pa siya sa ER. Tapos tumawag si lawyer namin na wag muna kasi hindi man ako kapagsalita kahapon. Na-shock pa po. Pero may mga pulis ba dumating sa part ng Torres City nung nandun na si Mayor? Sa hospital? Wala. Ano po yung mga pulis na dumating? Alvera naman po? Ang masaklap pa sa nangyari, di ba? Wala. Insidente. Yung mga sasakyan ko, nauna ako doon sa ospital. Yung mga sasakyan na aming sasakyan, hindi na pinapasok doon sa Ormoc, yung mga private namin na sasakyan. Hindi talaga pinapasok ng border ng Ormoc. Kaya kayo na lang humusga kung anong klaseng plano to. Ano yung panawagan ninyo? Still ongoing pa naman yung investigation? Nakakatakot, no? Yung mga politiko, no? Talagang nakakatakot yan. Ano yung panawagan niyo sa kapit sa Dapat Comelec, bigyan nyo to ng security. Sana walang Miski yung PNP, kasi makukunin to ng ICC. mangyaring whitewash kasi malaki ang aming tiwala, lalo na ngayon sa presidente natin na si Bongbong Marcos, na lahat ng mga insidente dinadaan sa due process. Yun lang po. Dadaanin yan ni Pangulong Bongbong. Binito nga yung diba? Binito nga ni Presidente yung sa Inchik eh. Yan pa. Aasikasuhin ng Presidente. Huwag ka mag-alala kay Erwin. Hindi ka pwedeng bitawan ni BBM kasi papakulong nga natin si Duterte dun eh. Si Bato pa, si Bongo. Ikaw kay Bato ka nakalinya eh. Ngayon bubuksan na yung Parmali. Di ba? Lahat yan mauubusin yan. Bubuksan na yung Parmali. Relax ka lang Kerwin. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero